Pag-ibig ko'y sa'yo, Pag-ibig ko'y sa'yo, sa'yo hanggang sa What is up, what is up, what is up, y'all? It's your boy Casual Chuck, back again with another video. If you're new here, welcome. Subscribe to my channel so that you don't miss more casually awesome content like this one. Or if you want to support the channel even more, become a member and click the join button below and get some exclusive perks from me. Today, we are reacting to SB19's recent interview when they opened up about their difficult journey at Tony Talks. I'm so excited to see this interview because we know, guys, that Tony Gonzaga is one of the best interviewers out there. Alright, before we start, I want to give a shout out to V. De Quilla and Sagrada Caballero. Also, special shout out to Ginoong Rosas for creating a fan art for me. That was so special. I loved it so much. Thank you so much, Ginoong Rosas, for doing that for me. I really appreciate it. Now that we got those all out of the way, you know what's next. Intro! never regret it. Subscribe. Alright guys, let's do this. Let's go. This year, noong April 29, they became the first Filipino and Southeast Asian act to be nominated in Billboard Music Awards for Top Social Artist along with BTS, Yep. Blackpink, Ariana Grande, and 17. At nanalo doon yung BTS. But it marked the first ever appearance of a Filipino artist in the Billboard Music Award. No joke guys, that's a huge achievement already. Talk to me if someone else have done that in the Philippines. Nobody. We have with us SB19. Yay! Hello po, Miss Tony. Oh man, Justin's smile is so good. And also Josh there looks so good. Last year nakausap po kasi kayo, virtual lang, hindi ba? Yes po. First time po Okay, hang on. Yeah, man, they look so good. Na-develop na sa'yo. kayong ma-meet in person, and Yo Ken, I almost cursed there. What up my boy? I wanna personally congratulate you dahil from last year parang ang laki na nang nabago. Ang laki na nang nangyari sa SB19, worldwide recognition. Parang Exactly. sobrang ano yun, no? Laking blessing. Yes po, super po. Ang daming opportunities na nagbukas. Tapos ayun, mas parang feeling po namin nagkaroon talaga siya ng parang, syempre po yung ginagawa namin all throughout the years, parang nagbunga rin po talaga. Oo, nagbunga. Kasi nung parang last year, nung nag-usap tayong 5 online, parang medyo, di ba, there was a time na parang nagko-contemplate kayo kung itutuloy nyo pa ba yung career nyo as a group dahil parang feeling nyo for a long time walang nangyayari. Di ba? Ano nga po ngayon po, talagang thankful kami kasi po kahit na pandemic, mahirap po yung sa industry natin, ganyan po. Pero patuloy pa rin po yung career namin. At least po parang meron pa rin po kaming ginagawa kahit po nasa pandemic tayo. And yun nga po, yung before na parang gusto namin na sumuko, parang yung naging worth it po yung paghihintay namin. Nag-start ang SB19 2018, di ba? Apo. But before kayo i-launch, ilang years kayo na nag-training ng workshop, singing? Medyo baka po, paulit-ulit din po yung ginagawa namin. Minsan parang na-lost track na po kami sa oras talaga. Kasi parang araw-araw training po kami. Kahit Saturday, minsan Sunday, nagde-training po kami. Tapos kami lagi magkakasama. So parang tuloy-tuloy lang na parang hindi namin alam kung anong araw na, gano'n. Kasi nung time na yun, parang sabi nyo, di ba, dapat madidisband na kayo. Opo. May mga magbaback out na, pero isa lang ang nagstay. Dumating sa point na Who was that one who stayed? talagang wala nang nangyayari, sobrang tagal na natin nagte-training. So napag-decidean po, before po kami mag-debut, marami pa kaming kasama noon po eh. Tapos, Nalagas na lang. opo, parang unti-unting umaalis, tapos napag-decided nga po nung one point na yon na nag-alisan lahat, pero si Stel nag-decide po siyang magstay. Oh man. Props to you, Stel. That's a little bit touching. I had chills for a little bit right there. Bakit, Stel? May naiwan lang. Hindi po, kasi nung time po na yun talaga, parang nung nasa training ako,
nakafocus po talaga ako doon na parang ito yung gusto kong gawin sa buhay ko. Ito yung gusto kong ma-achieve. Tapos sobrang happy ko kasi sobrang dami kong kasama. Mix pa po kami na may girls pa kami before. Kaya sobrang saya ko every time na magte-training. Though kahit alam ko po na walang nangyayari, pero yung ginagawa po namin sama-sama, sobrang na-enjoy ko po yun, working with them together. Kaya nyo gustong mag-quit nung time na yun kasi di ba parang it was 3-4 years of just training and you gave up so much. Yes Di ba po. wala kayong sweldo noon, you Yeah. gave up your careers. Ilan sa inyo yung call center agents? Ako po. Ako po nag-work din pero real estate po yung sa akin. Data Di ba? analyst po. You gave up your real jobs for a dream na hindi kayo sigurado Apo. nung time na yun. So parang in reality, kapag reality check, ano bang pupuntahan ng buhay Yes ko po. dito? Kasi- Tsaka syempre yung family nyo siguro, Opo, di ba? opo. Nagtataka, huy, ilang taon ka na dyan, parang hindi ka naman kumikita, di ba? Exactly, guys. And being a call center agent is not easy. It's not easy at all. It takes a lot of energy. It takes a lot of effort, especially the stress you dealt with customers. It's not easy. I'm in the BPO industry and I can definitely say this is not easy, guys. And on top of that, Josh had to deal with the stress in the training without earning anything. He already got insufficient amount of sleep because of the call center job. And you gotta add how taxing training is for them. You know for a fact that training with them is not a joke. You know, when they say training, it's really training, like it's almost gonna kill you. Imagine the amount of repetition they have to go through in each and every routine and every exercise. Man, I can only imagine how hard those times were for Josh and for the group. It's hard. Dapat po kasi talaga may backup plan kapag ganun eh. Lalong-lalo na po, ang hirap po talaga ng buhay. Na parang 3 taon na nga po kami nagtitraining tapos wala pa rin nangyayari. Mapapa-reality check ka talaga na parang, oh, anong tama pa ba itong ginagawa ko? Tapos lahat ng tao sa paligid mo sinasabi, tigil mo na yan, grabe, 3 taon ka na, wala ka namang nakukuha dyan, wala ka naman napapala. Tapos may isip mo, mapasok talaga sa isip mo, tama pa ba itong ginagawa ko? Tigil ko na kaya ito. Hindi naman po kasi lahat ng kumbaga tao pinalad din sa buhay. Parang katulad ko po na parang, syempre, nagte-training po ako pero honestly wala akong makain sa araw-araw. Nangihingi ako ng baon kay Paolo, ganun. Naghihingi po parang everyday pag wala siyang, hindi siya nakapagbaon, hindi rin ako kakain, parang ganun. Parang ganun yung buhay ko dati. Then yung nag-quit po kami na si Stel nag-stay, parang paglabas ko po ng building, sabi ko, parang yung decisions ko ba tama, ganon. Kasi talagang medyo nabagabag po ako, parang gusto ko agad bumalik kasi nga nag-stay si Stel. Sabi niya, parang kasi kung naniniwala siya, ba't di ako maniwala din, parang ganon. Bumalik po ako at itong career na to or itong ginagawa ko na to, sabi ko marami na rin po ako na-invest at parang gusto kong bigyan ng chance kasi parang yun nga po, susukuan mo kung hindi mo bibigyan ng chance. Hindi, parang hindi mo mapatunayan sa sarili mo na na kaya mo ganun Kumbaga yung mga bagay na itatry mo, isagarin mo na, kumbaga Bigay mo na bigay lahat. mo na lahat, ganun. Yeah, I've said this time and time again, guys. In every SB19 interviews, they really wanted this. Like, they really, really wanted this. Alright? They even had to go through quitting, only to find out that they really wanted this. And right now, they're just reaping the fruits of their labor. And they're not even done yet. Alright? And I believe that they deserve the world. Okay? O para pag nag-walk away ka, wala kang pagsisisihan. Habang bata pa po, habang kaya pa ng, alam niyo po yun, kaya mo pa. Kasi in the future, what if, yun nga, mapunta ka kung saan, gano'n, wala ka ng chance gawin yung passion mo. Yun po yung mahirap. Paano pumasok pala si Ken sa Exactly. That's why I always say as well that these group have changed my life, okay? Without them, I wouldn't be able to chase my dreams, alright? I wouldn't be able to utilize whatever I got, even if my resources are not perfect. I wouldn't be able to do what I want to do today, right? I wouldn't be a content creator. I wouldn't be able to continue making content if I haven't met SB19, alright? Because they inspired me so much, especially that documentary they made about making the What music video. That inspired me so much, guys. grupo? That time po, nag-stop po ako sa study kasi po, ewan ko po ano pumasok sa isip ko Sabi ko lang po sa papa ko, gusto ko po magpahinga muna. And sabi ko, I love the honesty right there. That's why they
tend to silence Ken in interviews because he just says things unfiltered, like he just did that right now. Papa mo ha? Ano yung college ka? Yes po, college po ako. Third year po. Tapos, Sige, pahinga ka muna, anak. tapos, ito si Josh. Uy, architecture student ka, di ba? Yes po. Supposedly, mag-aaral na pa ako kasi that was, ano ata yun? March or April? March. So, magpapasok ka na rin po. Tapos bigla akong sinat na ito na ganito daw. Sobrang na-intriga ako sa, ayun nga, may gagawin daw Bad grupo influence ganito. Syempre ako, gustong-gusto ko din po kasi dati po Na-intriga ka sumasayaw ganun. po kami. Sumasayaw po ako, nagkakalaban po kami sa competition dati ni Josh. Kami nila Stel. Tsaka, And si Pablo din, kumakanta siya ng time na yon sa competition din. So ayun, yung sinabihan ko lang po talaga, yung lola ko lang po yung nakakaalam. Tapos, wala ding pera, wala din akong pera doon. Sabi ko, paano ba to? Oo. So, sabi ko sa kanya, utang ka muna kay kay tita, ganun. So, at until talaga, wala talagang pera. So, si Josh yung sumagot muna ng plane ticket ko para makapunta dito. And, ayun po, fortunately, natanggap talaga ako. And sobrang grabe yung kaba ko kasi, ano mangyayari sa akin, mag-work na lang ba ako after nito? Kasi, hindi sure eh. Parang iniwan mo yung buhay mo sa Cagayan, Opo, di ba? so, Cagayan de opo, Oro. talaga, iniwan ko po talaga. And sabi ko, Magkano dala mong inisip pera ko, nun? Ha? Magkano dala mong pera nun? 1.5 ata. Yung 1.5 1.5 po lang yung ang dala dala mo kong nung punta pera. ka Manila. naligaw pa po siya. Naligaw pa po ako. Yung 500 doon, binayad niya po sa taxi na sobrang lapit lang nung binyahe. Hindi nga, naloko ka pa sa Naloko taxi. pa po ako sa taxi. Inikot-ikot pa po ako. Tapos nandun lang pala ako. Sabi ko, dito lang ako nun na. That's real talk, guys. You gotta be careful because a lot of taxi drivers would approach you and offer you a ride, right? And the rates inside the airport are just ridiculously high, guys. It's insane, all right? You gotta be careful. It's better for you to get Grab instead because the transparency of the fare, it's there. You know what to pay, all right? Just be careful, guys. Tapos biglang bakit inikot-ikot pa ako sa malayo. Tapos umating ng 500 yung pamasahe ko. Tapos Naloko ka. magkano lang pera ko nun? Wala na. Tsaka yung ano 1K po, na lang. yung funny story pa, kasi sa Cagayan ba yung flight niya? Pero sa ibang lugar siya Sa nagpunta. Zamboanga. Sa Zamboanga, po. bumiyahe pa na sa 8 Zamboanga. hours. Bakit ka naman 8 hours ka Hindi, pumunta kasi sabi Manila? niya po sa akin, sabi ko, kinanong ko siya, Cagayan ka, di ba? Oo, pre. Okay, sige. Binuko na po siya ng Cagayan to Manila. Tapos For that sa Zamboanga time, pala nasa siya. Zamboanga ako ng time na yun po. Nasa Lola po ako. What? Nasa Lola. Ah, okay. So pumunta pa po akong Cagayan para dumag-flight. 8 hours din po yung bus trip ko nung grabe, sobrang layo. Grabe nakakapagod. Pero sulit naman. I didn't know that. Ulit naman po. Balikan natin yung taxi story kasi kinuwento niyo sa akin to eh. Ang ganda ng story na yun na sino yung nakasakay sa taxi tapos nag-play yung music ng SB19. Di ba? Ako, kasi po ganun ako eh, pag ano po, mahilig po ako parang check Mag-trip-trip. na Oo. like, kuya, kilala niyo po yung SB19. Ah, yan. Nakataxi ka nun. Opo. Anong sabi nung taxi driver? I know the story. Sabi, natawa ako, sabi nung taxi driver, yung mga SB19, oo, kilala ko, yung mga nagpipiling Koreano na sinto-sinto, Sinto. mga Sabi nung taxi sabi ng driver. taxi driver. Ano sabi? Kayo yun? Sabi ko, oo po, yung mga nagpipiling Koreano nga yung mga yun, sabi ko gano'n. Ano nga yan, nakakabuisit panoorin eh. Sabi mo na. Sabi ko, Pero hindi alam ng taxi driver. hindi niya po alam. Pero feeling ko po nung bago kami bumaba, parang nakakatunog na siya. Kasi po, biglang nagbago yung kwento niya eh. Pero idol niya ng anak ko. Ako yung anak niya, fan daw. Fan daw po yung anak niya. Kaya nga parang... Bumawi na lang. Tapos alam niya po yung mga music namin. Di ba Ang malaki parang pa may po doon, sinasabi na di ba? pinlay niya po yung music namin. Sabi niya, SB19, sige, pakinggan natin. Tapos inabot niya, Sep, sige, i-search niya yung kanta ng SB19, inabot sa amin. Tapos namin yung isa namin performance na live. Tapos Music pinlay video. niya. That's Ano crazy. ba? Pinlay niya yung alam. Tapos, kumakanta kami sa likod, biglang binuksan yung ilaw, tapos natatanon niya yung mukha namin, tapos kami sa likod. Nagtatago kasi baka makilala kami. Ayaw na rin po namin na parang ma-recognize niya kami. Kasi parang baka Mapahiya siya dun sa Opo. sinabi niya. Opo. Pero ang dami niyong nakuha ganong salita nung nagsisimula kayo. Ay, Sobra. Grabe, sobra. Sabay, so in unison. Sobra. Ibig sabihin nun, grabe talaga. Ano yung pinakamasakit na discouragement na nakuha niyo mula sa mga haters? Na nag-motivate naman sa inyo, kaya kayo nandito pa rin. Siguro po, pinakaano po siguro yung walang mararating. Tapos, hindi naman po siguro like nakaka-discourage. Parang nakakainis. Kasi wala naman kaming ginagawang masama sa kanila eh.
ginagawa lang po yung ano yung gusto namin, tapos sasabihin na walang mararating and parang gaya-gaya na ganito. Sa amin, hindi na siya nagiging big deal so far, lalo na ngayon. Kasi mas maraming love na yung natatanggap namin. Yeah. Lalo na from our fans. Tsaka yung mga casual people din eh. Nakikita namin na-appreciate kami Casual. na parang tables have turned, ganun. Nung una nga po, parang yung mga nasa headline nun, Filipino-Korean na SB19. Pero nung nag-billboard po kami, proud to be Filipino. Ganun na, may proud na. Let's Ikaw, go! kwento mo sana kasi yung yung tungkol sa yung mga bad comments. Parang nagulat lang po ako, meron pong comment na one time, sobrang violent po na parang nakakabuisit yung dilaw yung buhok. Gusto niya daw pong barilin. Gusto daw po niyang barilin ako. Ganun. Sabi Sa isang bakit video naman okay naman ito. Tumating Parang, ka sa violence. Ganun, Oo, ganun violence nila na. ka-hate Gusto- yun. meron pong mga ganun comment na parang gusto ko patayin sa inis. Parang ganun. Manakit kasi sobrang nakakainis daw kami. Nakakainis daw Ganun. po. Pero parang, Yeah, trolls exist, guys. They're everywhere, and all they want are just attention. They don't care if it's negative or positive. They just want the attention. So, the best weapon against them is to just ignore them. All right. pag minsan alam niyo, isipin yung mga haters. Yung mga sinasabi nila sa inyo, hindi naman tungkol sa inyo yun. It's a projection of how they feel and what they feel inside. I love Tony. Look at that. They don't really hate you. They just really hate themselves. Na Ah. yung insecurity nila, tsaka yung hate nila sa mundo, napoproject nila sa inyo. Kasi nandiyan kayo, pinupursue nyo yung dreams nyo, you're I making love a her. difference, hindi ba? You're doing something in your lives. Sa dami ng mga hate na na-receive nyo, nakarating kayo sa Billboard Music Awards. Oh man. Slow clap. I love that. I love that. I think SB19 just got a learning experience right there from one of the best in the industry, Tony Gonzaga. I love those words. Grabe yun. Anong feeling nung nalaman nyo yun? Kayo ang first eh! Billboard Music Awards! First yun, ever. Parang di po totoo eh. Actually po si Josh talaga, naiyak talaga siya nung time na yun eh. Kasi nag-stream siya nung time na eh. Kwento mo, Josh. Nag-stream ka, tapos nakita mo. Mayroon po kasi parang gaming stream po. Naglalaro po kasi usual. Tapos ayun nga po, announcement na. Then sinabay ko na po, sabi ko, oh sige, panoorin na nga natin to. Then ayun nga po, in-announce na nominated kami. So para sa akin po talagang biggest achievement na po kasi namin yun eh. Tsaka yun nga po, naisip ko yung possibilities na lahat ng ginagawa namin kasi ang goal naman po talaga namin is to inspire people. Tapos yung, alam niyo po yung matulungan din yung mga artists dito sa Philippines at magbago siguro ng kahit pa paano. Kasi marami po magagaling eh. Kumbaga, iangat pa natin yung industriya natin. Pero alam nyo si Philippines is a sea of talented people, guys. Y'all know that. All right. Justin kasi is an honor student. talaga Salazar, po? College of St. Benilde. Parang di ako makapaniwala na. Honor student sa multimedia arts, hindi ba? Apo. Nung Germany. Yabang. Oh, yes, grabe. From honor student I'm all right there. Represent, y'all. to performer. Siguro po hindi rin yung achievement po na yon is more of like hindi naman sa parang matalino, more of parang ginawan ko po talaga ng paraan. Parang ginawa ko kung ano yung kailangan kong gawin. Naging masipag lang po siguro in a sense. Ayun po, Oo, kasi 'di ba, isipin mo honor student ka, dapat after mo makagraduate, magpupursue ka ng career dun sa natapos mo. Nag-breakdown yan, first time ko nakita Ba't ka nag-breakdown? hindi po, kasi po, yun nga po, parang ang tagal na rin na walang nangyayari sa amin. Tapos po, kasi pinagsabay ko po yung studies ko and yung pag-aaral ko during that time. Tapos, Yari doon. Pinagsabay ko yung studies ko at pag-aaral ko. Okay. after graduation, parang dapat ang pag-uusap namin ng parents ko talaga is magsa-stop na ako sa training. Mag-work na po ako after graduation. Parang hobby ko lang talaga yung ginawa kong training. Pero since nga po kasama ko sila noon, parang ang dami na namin pinagdaanan, na naniniwala sila dun sa pupuntahan namin, nagpatuloy po ako. Sabi ko, pwede naman siguro magpahinga muna ako after graduation, parang ganyan. Tapos hanggang sa nag-debut po kami, same year nung pagka-graduate ko po, nag-debut kami. Pero after that, wala pa rin pong nangyayari. Hindi kayo napanghinaan ng loob.
So, sobra po. Hinaan. Yun po yung... Yun yung gusto mo na mag-quit. Yeah, that must have felt demoralizing for me, to be honest, guys. All these years of training, and finally you debut, and you are not well received by the public. I mean, that would crush me if I were them. All right, so that's why I commend these boys a lot for what they have achieved today, because they're still here. They didn't give up. I'm dying to find out more. All right, let's go. Po. Parang after nun, ang marami po ako ginagawa. Actually, nagtitingin na po ako ng ibang audition sa ibang ano. Tapos parang iniisip ko po, kanino ako saan ako magtatrabaho. Naghahanap na rin po ako ng mga pwede kong applyan na work. Pero bakit ka nag-stay sa SB19? Yun nga po, parang lahat na pag-usapan namin na last na. Magre-release tayo ng last song. Pag hindi talaga nag-work, wala pa rin nangyari, mag-stop na tayo. Tas, Ano yung yun po nirelease yung nyo? Yung last? Go Up po. Yun po yung nirelease namin yung Go Up. Noong 19 po. 2019. So, nung Nag-viral. Opo, ayun na po. Pero hindi pa. Hindi pa agad. Pagka-release, ano nangyari? Pagka-release po, di ba may music video po kami, ganyan. Tapos, since last na po yun, binigay na namin lahat. Nag-practice kami, yung sayaw po namin, pinractice namin Sino nag-choreo 1,000 nun? times. Mainly, si Stel po. Pero tulong-tulong po lahat. Opo. Tapos ang dami namin ginawa. Tapos pagka-release po ng music video, ganun din. Parang wala rin po nangyari talaga. Parang ganun. Kailan siya nag-pick up? Nung nag-release po kami ng dance practice video namin, parang overnight po, nagulat na lang din kami, na-recognize yung group namin ng parang maraming tao. meron pong That dance practice video was sick, guys. Their movements were fluid and at the same time super snappy. I love it so much. I love the choreography and I love the lyrical moves that they put in there because the moves meant something. The type of moves they used in the song are not just generic moves. They are very unique moves that make sense to the lyrics and I loved it. If you haven't checked the reaction, check it out. It's in my channel, guys. parang account sa Twitter. Parang ano rin po siya, fan account siya na ni-repost niya sa Twitter yung video namin na parang ina-explain niya, there's this Filipino na group na tingnan niyo yung performance nila, ang galing ng sumayaw, parang ganyan po. Tapos sobrang dami pong naka-appreciate sa Twitter. And yun po yung point na talagang nag-viral kami na parang, hala, ano nangyayari pagkagising namin, pagtingin namin ng mga social media accounts namin, parang dumadami na yung notifications, ang dami pong nakaka-appreciate, parang pati yung mga friends namin, uy, nakita ko yung video niyo, ang galing niyo, na parang sobrang overwhelming po na yun na yung point na hindi kami makapaniwala na until now, pag naaalala ko, sobrang nakakataas po ng balahibo yung feeling. Parang nagiging emotional ko pa. Opo. Oo. Sino nagsimula na ng 18? Yung name ng fan group nyo na yan? Nag-brainstorming kami na parang kami SB19 and hindi tayo aabot sa 19 pag wala yung 18. Parang hindi natin pwedeng skipan. 18. Pero si Pablo po ang nakaisip nun. Apo. Parang, Nice. nagbigay bilang sabi niya 18. Tapos, Tsaka parang sariling atin. Ayun po, kasi parang lahat po ng achievements namin, hindi lang siya sa amin, kundi para sa ating lahat. Overwhelming para sa amin. At the same time, pressured kami kasi nga parang mas madaming tumitingin sa amin. So, mas kailangan galingan pa namin. Diba sabi nila, to whom much is given, much is required. So, malaki Tama. ang expectation sa inyo. Paano nyo ina-handle yung pressure? Di ba nag-huddle kayo, sabi niyo dati sa akin? Ginagawa nyo pa yun? Dati po matindi po yung huddle namin kasi po meron pong kaming practice na parang everyday kailangan for 10 minutes maghahawak-hawak kaming kamay. As in talagang like brothers, hawak kamay. Tapos yun lang po, uusap parang Problems. Kung anong status, problema sa ganyan, isa-isa, anong dapat parang May issue ka ba sa ibang members or meron kayong something na hindi nagugustuhan sa mga nangyayari, pwede niyong open, parang sobrang yun yung free time namin para ilabas lahat ng mga nararamdaman namin. Yeah, I love that part of their ritual, I guess, because it promotes harmonious relationship with each other. As long as you know what everybody's feeling, what everybody thinks about each other, you will be able to make adjustments and maneuver your way into a better relationship. You know what I mean? Because if you keep things from each other, that's not very healthy at all. It's not healthy. It's gonna grow, and most of the time it evolves into depression, which is a very bad thing. So
I love that they have that part of their routine. You know, the heart-to-heart talk. That's really good. O yung laging sinasabi nilang magkamukha tayo. Oo nga po. I love that. They do look alike. They look like siblings. Look at that. Parang hindi, di ba may mga nagtatag sa akin? Kumukha ko daw si Josh. Kung Opo. lalaki ako, ikaw ang version ko. Meron Lagi po mo kasi sa sinasabi. music video namin sa Oo, Go yung Up na nakaganon parang mo ako. ganun siya. Nakamukha ko siya, no? Opo. Opo. Tapos marami pong instances na nangyayari na kamukha ko daw po kayo. Parang gano'n. Kaya Kung nga. ba sa screenshot nila, gano'n. Buti na tas lang, ang sakto. gwapo mo. May balita ako, may mga celebrity crush kayo eh. Sino yung mga hinahangaan yung Filipino celebrities? I'm curious. Yung nagagandahan kayo. Sige. Ikaw muna, Stel. Ayoko ka sabihin. Bakit si Stel? Sige, si Stel. Ayoko ka sabihin. Sino? Ikaw po. Ikaw baka naman kaharap mo lang ako. Kakaasar ka naman. Dati mo po talaga. Sobrang ano po talaga, nung bata po kasi, mahilig po talaga ako sa movies. Tapos, pag napapanood ko po kayo, sobrang na-amaze po ako pagka every time na nakikita ko po kayo sa screen. Tapos, mga movies niyo po na napapanood ko, sobrang natutuwa lang po ako kasi sobrang natural niyo po sa screen. Tapos sobrang favorite ko yung, Ma, sorry ma. Mga ganun yun. Stell is so adorable, man. I can't believe this. So, character niyo po, kung paano po kayo sa kapatid niyo, kay Miss Alex, sa family niyo po, sobrang close niyo kay Tita Pinty. Wow, mga Tita Pinty, kala mo naman close. Wala lang po, sobrang family-oriented. Yung ba yung nahanap mo sa isang babae? Opo. Wala, na may asawa. Alam ko naman yun. And happy ako kay Miss Tony. Grabe naman Pero to. yung mga hinahanap mo sa isang babae, ganun, family-oriented. Yes po. Ano pa? Maalaga talaga ng Maalaga. sobra. And very, ano to? Very good. Hindi naman, yung maintindihin. Understanding. Lalo na sa trabaho mo. Opo. Ikaw naman. Hinahanap ko sa Pablo. babae. Oh, ano bang hinahanap mo sa isang babae? Paano naman malaman ng mga 18? Celebrity crush? Or did they forget about it? Come on, man. I wanna know. Actually, parang kayo rin po eh. Kasi po, mahili. Gaya naman Ano po ako parang sobrang na-amaze ako and sobrang na-attract ako pag nakikita ko na very passionate sa ginagawa yung isang babae. Kaninong Pinay celebrity ka nagagandahan pag pinapanood mo? Kayo po, si Miss Bea. Si Ken Balita ko, crush mo naman si Anne. Yes po. Sina? Ann Ann Curtis. Curtis. Oh. So ikaw naman, ano yung mga tipo mo sa babae? Yung naa-attract ka? Siguro po yung Dancerists. tawag dito. Yung free, yung pag pinapanood ko free lang siya, like pag tumawa walang halong filter. Like gusto ko lang po yung straightforward na babae. Si Justin. Actually, di ko alam kung tama, pero parang Maria Clara na... Conservative. Diba po? O kasi parang balita ko, crush mo naman si Sarah Geronimo. Apo, Yun naman ang crush mo. Si Miss Charlene San Pedro din po kasi parang crush ko rin po siya. Iniisip ko po kasi na parang nung going bulilit, di ba, nung time po na yon. Yun ang era mo, Hindi, going parang bulilit. same Okay. age po na parang Same age kayo ni Charlene? older po ata ako ng 1 year. Si Josh. Ang So young, man. Come on. importante po sa akin yung mindset talaga na understanding. Alam niya kumbaga pag may sinabi ako, hindi siya yung parang ma-judge agad ng mga tao or ma-judge agad ng parang iintindihin May niya. open mind. Opo. So lahat single. Unfortunately, ganun. Unfortunately. Unfortunately. May kapalit lahat ng success eh. Opo. 'Di ba? Yung love life medyo on the side. Tsaka po parang kasi ang dami na namin na-invest dito eh. Ano muna kami, parang hanggat siguro hindi pa namin na-achieve yung mga kailangan namin i-achieve, pwede naman siguro makapag-antay pa. Ano ba yung mga gusto niyo pang ma-achieve? We want din makatulong ng malaki for our country. Kasi po, pag napakilala namin yung Filipino music all over the world, parang mas magiging interested yung mga foreigners That's a Philcore performance. sa country natin, mapapakita natin kung anong meron tayo. Yung resources natin at yung culture natin, maganda naman po talaga eh. Siguro, may mga times na tulad po ngayon, siguro medyo marami lang yung negative stuff na nakikita natin, masyadong pag tumingin ka sa social media, yung iba nga po nagde-detoxify, di ba? Para wag lang ma-stress, kumbaga ganun. Siguro dapat baguhin lang din natin, kumbaga isa tayo sa mga tumulong para magbago. Kumbaga hindi lang naman sa ibang tao, kung nagsisimula rin sa sarili natin, at syempre sa mga nakikita natin. Ano yung gusto nyong maramdaman ng mga fans nyo kapag napapakinggan nila at napapanood nila kayo nagpe-perform? Kaya rin po nila.
Yeah. Kasi madalas po na nagbabasa po kami ng mga, nag-share po sila sa mga Twitter, ganyan, ng mga stories nila, na ganito kami, ganyan. Parang pag nababasa po namin yung story nila, parang nakikita po namin yung kami, nung dati kami nangangarap pa lang po, na parang lahat po ng hardships na pinagdaanan namin, yung mga natutulog kami sa sahig, wala kami makain, tapos nag-aantay kami na parang nangungutang para makakaroon ng pamasahe papunta ng training, ganyan. Lahat yun parang parang hinanda ka dun sa para pagdating mo dun sa point na at yung tagumpay, nandyan ka na. Parang masabi mo na, oy, very sweet nito. Parang ano mo talaga, ita-treasure mo talaga eh. Tapos habang nandyan sila, magpapatuloy po kami sa ginagawa namin. Yeah, that's why I love SB19, man. All right, they are the ultimate underdogs. They make you feel that you can do it too. With the limited resources that you have, you can still make a difference. That's what they did, and look at where they are now. All right, so inspiring. Kasi po, yun sinasabi na parang ini-inspire namin sila. So, sila naman yung inspiration namin para magpatuloy. Yun lang. Pag 18 po yung pinag-uusapan, medyo soft, talaga part po talaga na parang, kasi dati po, 20 lang, 7, nanonood po sa amin pag nagpo-perform kami. Parang same level lang, nagpo-perform po kami kasi parang busking type dati, na parang, Saan kayo nagpe-perform dati? saan Talaga? Ano yung pinaka-weird na na-performan nyo? Gilid ng mall. Gilid ng ganon. mall. Parang minsan, may mga times po talaga na parang, yun nga, nahihiya kami. Minsan yung mga kakilala namin pumupunta. Yung mga kaibigan na lang namin sumusuporta sa amin. Ganun. Talaga, minsan 20 lang ang nanonood sa ito. Less than po. Less Less po. than. Parang dati po makikilala namin kung sino yung mamunta. Ito si ayan po. Kilala nyo lang. Kilala namin fans Sa ulo namin po kasi namin. sobrang konti lang po eh. Pero yung performance na binibigay nyo nun, all out na. Oo, syempre po. kailangan. Parang Always 50,000 yung all. nanonood. Opo. So, tuwa na po kami na merong, kanwari more than 10. Marami na po sa amin Opo, dati ay. yung pagkaganon. Hindi nga. Masaya na po Opo, kami nun. basta po pag may nanonood sa amin at nakikita po namin na nag-enjoy sila, talagang ginaganahan po kami. Kasi kahit pito, sumisigaw, gano'n, parang ka talaga, ma-uplift ka talaga na parang, oy, tama tong ginagawa ko. May mga events po kami for matatanda. Kasi since Korean company nga po kami, syempre po nilalagay nila kami kung saan na events na lang dati. Dati meron para silang event na parang for grandparents day ata yun. Tas kami yung usual na nagpa-perform doon pagka kailangan nila. Syempre po, since events company rin kasi yung company namin. Saan pa ba sila kukuha? Hindi kami na yung kukunin nila. So yun po, doon kami nag-perform. Sa mga matatanda. Opo. Ano Korean, reaction ng mga matatanda? Ganun. Kasi, Pero kung syempre po, parang Alam ba nila yung kinakanta nyo? Hindi Korean naman po. Kailangan mag-Korean. Oh, so, Inaral gano'n ko naman na. nila. Tapos meron pa po, syempre, kailangan may showmanship ka. Sasayaw mo yung matanda. Sasayawan mo pang gano'n. So, dati ganun kayo. Opo. nag-perform. Tapos dati, Dati nga po meron pa po panggap kami marami po kami event dati na Chinese New Year events. Mga ganun. Tapos sa mga hotel po, kailangan namin mag-aral ng 6 Chinese songs in 1 week. 12 yun. Mga 8, mga ganun po kadami in 1 week. Dapat Mga ma-memorize araw, no? po namin. Guling. No, Talagang iniyakan po nag-breakdown namin. po talaga Iniyakan kami. po namin, nag-breakdown po kami. Nag-breakdown po kami. Hirap kayo. Hindi namin Hindi kaya kaya. kasi syempre ibang language po yun eh. Tapos wala pong Filipino nagtuturo first sa amin. language namin. Kasi Ayun lang. sa YouTube lang po pinapakinggan namin paano siya binibigkas, ganun. Siyempre Tapos po, kami- delikado ba kami Delikado. masabi kang ibang word, di ba po? Tapos pagdating naman po dun sa event, nakaganon lang po yung mga Chinese. Yung mga audience, nakaganyan lang po. Nanonood. Kasi, syempre, kumakain po sila eh. Syempre pinaghirapan po namin yun pero para sa kanila, ano lang kami. Normal. Hindi nila iniintindi kasi perform mo lang naman yun eh. Parang ganun yung tingin sa amin. Pero iniyakan nyo yun. Yung Opo, pag-aaral iniiyakan na yun. namin. Yung Hindi po nila yung- alam. Meron pa po isa nakakatawa pang story po. Meron pa po kami isang event. Of course, they didn't see how hard they worked just to be able to figure out how to say those words correctly. Oh man, that must have felt really bad. But man, these guys are so inspirational. Everything that they did in the past just inspires people a lot, just like me. Na yung umpisa po, kami muna yung magsaserve sa kanila ng food. Hindi mo. Opo, nakaguantes kami, nakasuit. Sa hotel din po, pagpasok nila, kami magsaserve. Look at Ken, the way he covered his face. Like he
he just confirmed that it's one of their memorable experiences. He's a little bit embarrassed, but it's definitely memorable to him. Serve ng food, welcome ma'am, welcome sir. Tas Soler ba? Or... Kami magsaserve. Tapos pag tumunog yung music, tanggalin mo yung glass, bunot ka ng mic, bunot ka ng stage, tapos Despacito. Gaganon po kayo sa stage, may mga ganon po kaming ano. Pero alam mo kasi naniniwala ko, lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay is a preparation dun sa talagang pupuntahan natin. Yeah. So kahit gaano ka hirap, kahit gaano ka sakit, kahit minsan ngayon nakakatawa na lang pag iniisip natin, no? Do you think that was important na napagdaanan nyo yun bilang isang grupo? True. Opo, It is. sobra. Kasi po yung confidence din po namin ngayon, Kapal Parang- na ng mukha eh. wala na eh. Parang hindi na po kami, kahit yung mga pag inaasar kami, hindi na po kami tinatablan eh. Dati po, pag may event kami, magkakaram kami, kailangan namin pumunta ng Divisoria, bibili po kami ng mga boots, yung boots na Pang construction worker. Para lang po pare-parehas kami ng itsura, kahit po hindi talaga siya ganun Pansayaw. ka-presentable. Parang dadayain na namin, pepentelan yung yung mura, mga dilaw. Parang madilaw, ganun. Para, kunwari, mukhang maganda. So sa Divisoria kayo May dati pagtalo bumibili pa. ng baso. Sama-sama Kung hindi kami. po sa Divisoria, nagmi-mix and match po kami ng mga damit Damit po na namin. meron. Damit mo actually. Usually po before. Dati po kasi siya yung pinakamaraming damit. Si Pablo yung pinaka... Ano lang, yung damit ko yan. Damit ko yan. So di ba maraming time na nagsisimula kayo, naiiyak kayo sa hirap, sa pagod, sa frustration. Pero nung unti-unti nyo nang naabot tong success, may time ba na naiyak kayo as a group dahil nakita nyo yung bunga ng paghihirap nyo? When yung time na yun na parang, Actually, lagi po kami naiiyak dami. eh. Kahit po nung first release po namin ng kanta na hindi naman po talaga sumikat. Umiyak po talaga kami. Parang inabangan namin na lumabas siya sa Spotify, ganyan. Paglabas, talaga, maluha-luha po I love this song, man. talaga kami. Kasi, parang parang sabi na, artist na kami, nandun yung kanta namin, nasa, platform na, parang yung 3 years na pinaghirapan namin na mag-training, parang, a step forward, na artist na kami, ito na yung simula, parang tuloy-tuloy na natin to. Kahit hindi tayo makilala ng tao, at least nakapaglabas na tayo, magtiwala lang tayo, at dadating yung time na makikilala rin tayo ng mga tao. saan nyo dream mag-perform naman? USA. Marami. Gusto pa nga po namin malibot yung Pinas kasi po hindi namin natapos yung concert po namin. Dapat meron. Philippine tour nyo? Opo. 4 lang po napuntahan namin. Dapat 10. Parang naman po, unfair naman po sa iba na parang yung iba na magbigyan. Tsaka may I love him. I love Pablo, man. He's so fair when it comes to everything, not just with his teammates, he's also fair to the fans. He even prioritized going around the PH first before other countries. I love that. Thank you, Pablo. Neta pa kayo eh. Grabe pala yun, no? Saktong lockdown. Pero nakapag-araneta naman tayo ng Wish. Yun wish. po. Yeah. Yun po yung isang pinakamasayang experience kasi po This performance was crazy. I reacted to it when I did one of my live streams. It was so good. I didn't enjoy it as much because of the lag I was experiencing. Most likely, guys, I'm gonna react to this again. Perform kayo sa Wish. Opo. Kasi, Dami pag, artist. nung nagtitrain po kami, lahat po, yung mga kanta po nila yung pinapakinggan namin. Pag nag-stretching kami, ganun. Like Ben and Ben, madami po. Halos lahat. Tapos po, nung parang pag nakikita namin sila in person, parang Namamangha. kami. Parang pinapakinggan ko lang to before. Oo. Artist na pala. Parang So ano yung feeling nung una kayo nag-perform sa Araneta Coliseum? gigil na gigil po kami. gigil. Parang, yun po yung time na parang, kailangan patunayan natin na magaling tayo. Kasi artist na nanonood sa atin, hindi lang parang normal na audience, baka pupunahin tayo nito. And yun or din po something. yung first na biggest awards night na pinuntahan namin, yung Wish na. Parang Yung 3 talaga. awards ata na panalo. Tapos 3 awards po yung napanalo. Yeah. Ang galing, no? Parang pag binabalikan natin yung mga humble beginnings nyo, nakaka-inspire. True. Nakaka-inspire na ipagpatuloy yung mga pangarap, huwag mapanghinaan ng loob. Kasi kung nakaya nyo, kakayanin din ng mga nanonood sa atin. Kasi parang yung pinagdaanan nyo against all odds eh. May mga times nga po naisip ako dati, malas ba ako? Ganun. As in, literal tinatanong ko sa sarili ko, malas ba talaga ako? Kasi parang puro talo. Ako, mula bata po hanggang sa pagtanda, feeling ko, wala pa akong success na natamo. Nung dito lang, nung medyo pinopursue ko yung passion ko, doon ko lang na talaga na
hindi naman pala ako malas. Ganun. Huwag mag-give up. Yeah. So you can go up. Yeah. Parang gusto ko marinig ng sample bago tayo matapos. Yeah. Nakakapela. 5, 6, 7. Tanging pag-asa ko'y biglang naglaho. Ngunit pag-ibig ko'y di nawanggan. At kahit pa ang mundo ay mag-iba, ako'y laging nandito. Di man ako para sa'yo, puso'y di magbabago. Walang iba, wala nang hahanapin pa. Pag-ibig ko'y sa'yo, sa'yo hanggang sa Galing! Nakaka-proud! That was crazy good, guys. Ken's falsetto hit me like a truck, like caught me off guard. Like, what the heck? Where did that come from? What the heck, man? I'll be there. Nice interview. I enjoyed it so much. Alright, guys, that's it. That was it, guys. I loved it. I loved the interview. Nothing else I can say. That was a really good interview. I love Tony Gonzaga. She really has skills when it comes to getting the juicy part of the interviewee's experiences in life. Alright? I loved it. Okay? That hanggang sa huli a cappella caught me off guard, blew my mind literally. That was so good. Alright? This was a complete experience when it comes to SB19 content. I got the interview, I also got a little bit of performance from them with that a cappella. That was sick. Alright? If you like this reaction, make sure to subscribe to my channel. If you haven't yet, click the notification bell so that you're always informed every time we upload a new video. Join the channel by clicking the join button if you want to support the channel even more. And make sure to smash that like button. Because you know what I like on my side, it's the algorithm. Talk to you in the next one. Peace out.